So tigil na po natin lingon ng lingon. Alam niyo, sabi yung daw, meron tayong kasabihan ang hindi raw lumingon sa pinanggalingan, tama ba yon? Hindi raw makakarating sa pinanggalingan. Sa pupuntahan, tama po ba yon? Mali pa. Ang hindi raw lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutungan. Pero kung wala kang ginawa, kundi lumingon, mauuntog ka, hindi ka aabutin sa iyong pupuntahan. Imbis na makarating ka roon, either mauntog ka, madapa ka, dahil hindi ka tumitingin sa pupuntahan mo Focus on your destination. Focus on your destination. Amen. Tanong mo nga sa katabi mo, alam mo ba kung saan ka pupunta? Tanong mo sa katabi, alam mo ba kung saan ka pupunta? Ngayon tanong mo, nasaan ka na? Nasa kalahati ka na ba? Malapit-lapit ka na ba? O hanggang ngayon, naliligaw ka pa? Alamin mo, ano ang plano ng Diyos sa iyo. Pang-apat na maling pananaw, wala akong panahon. Yan palagi, pag ini-invite mo yan sa sa mga Bible studies, prayer meeting, pag in-invite mo sa seminar, pag in-invite mo sa, sabi natin, fellowship, wala akong panahon. Hindi po yan totoo. Lahat tayo binigyan ng equal na panahon. Sabi to, hindi sa wala kang panahon. Ang totoo, ayaw mo lang. Yun ang totoo. Hindi dahil sa wala kang panahon. Ang totoo, hindi sa wala kang panahon sa gawain ng Diyos. Ayaw mo lang gawing pangunahing importansya ito sa buhay mo. Kapag ayaw mo, palagi kang may dahilan. Ang talagang tanong, ano ba ang importante sa iyo? Dahil yun lang ang bibigyan mo ng panahon kung ano ang importante sa iyo. Yun ang bibigyan mo ng panahon. Kapag wala kang panahon sa gawain ng Diyos, that speaks kung gaano ka-importante sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, kung wala kang panahon sa kanyang gawain, hindi importante sa iyo ang Diyos. Anong sabi sa Biblia? Put God first. 6:33 ng Matthew sabi, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. Pangunahan mong hanapin, pagsumikapan, ang kaharian, unahin. Ano sabi sa Biblia? Ano po yung utos niya? Love the Lord your God with all. The primary reason why you live is to love God. Kung hindi ito ang pangunahing importante sa buhay mo, at mas importante pa sa iyo makakota, ng mga tinatawag nating kuha ng mga recruit, o kaya marami kang makuha ang mga tinatawag nating insurance ngayon, dahil umpisa na naman Pag punong-puno ka ng mga bagay at hindi mo inuuna ang Panginoon, alam mo na kaagad kung sino mahal mo. Ang mga bagay sa mundo o ang Diyos. Inuulit ng prinsipyong ganito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things. Di yan sinabing some things, in some cases, or other things, or little things. Hindi yan sinabi yun. Sabi niya, all. Sabihin nga natin lahat, all. Sabihin nga natin lahat, lahat. Lahat ng iyong kailangan, hindi niya ipagkakait sa iyo. Tanong, ano ang importante sa iyo? Yung gift o yung giver? Yung blessing o yung nagbe-bless? Yung creation o yung creator? Saan nakatuon ang iyong paningin? Start the year right. Umpisahan natin. Umpisahan natin ng tama ang ating taon ngayon. Panlima, ito po, usually nakakatawa ito killing time. Yan, no?
gumawa ng pamatay oras. Di ba? Pag naiinip ka, naalala ko to eh. Meron daw tinatawag na kill time. Naalala nyo, pag naghihintay ka, meron kang gagawing iba. Ang totoo, there's no such thing as killing time. Hindi po natin pwedeng patayin ang oras. Ulitin ko, hindi mo mapapatay ang oras. Pero ang oras, pwede kang patayin. Oras mo na. Tama ba yun? You cannot kill time, but time can and will kill you. Amen? Sabi nito, kaya tayong patayin ng oras. Ang pwede lang gawing may katuturan ang iyong buhay sa oras o panahon na itinilaga sa iyo. Ikaw yung makabuluhan. Alam mo, ito naman pong araw na to, January 5, 2014, pasalamat ka, buhay ka pa. Pasalamat ka, naka-attend ka ngayon. So, ibig sabihin, make the most of this day for God. Marami tayong alalahanin, alam ko yun. Totoo yun. Kung nag-iisip ka ng pambayad ng iyong bahay, tuition fee, sabihin natin ilaw, tubig, telepono, marami kang iniisip yung budget sa bahay. Oo, dami naalala. Pero sabi ng Panginoon, live one day at a time. Live one day. Sabi niya, do not worry about, let tomorrow worry of its own. You have enough troubles for today. Sabi pa nga niya, who among you can extend or add a moment of your life by worrying? Meron ba? Kaya ba nating dagdagan ang ating buhay sa pamagitan ng pag-aalala? Hindi po. Come into the presence of God. Pumasok ka, makinig ka, humingi ka ng gabay at bayaan mo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya, ang kanyang biyaya, ang kanyang karunungan, ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para harapin ang bawat pagkakataon ng iyong buhay. To make your life count. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sasayangin ang buhay mo. Alam niyo, itong pinag-uusapan natin ngayon, introduction pa lang. Introduction pa lang po yan. Gusto ko lang linawin sa inyo kung ano talagang panahon. Mga maling pananaw po yan eh. Ito po yung ating verse. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Para maintindihan natin, lagay na rin natin sa English. Ito po yung English. 1, 2, 3. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Alam nyo, nung one time, nagkaroon po ako ng Bible study, tapos meron po akong question na medyo controversial po. Medyo yung iba natatakot pong tanungin tong question na to. Siguro, itatanong ko po sa inyo. Pero hindi nyo na kinakailangan sagutin ako. Sagutin nyo na lang sa sarili nyo. Sagutin nyo na lang. Anong gusto mong klaseng kamatayan? Anong klaseng kamatayan ang gusto mo? Yung hindi mo alam mamamatay ka o alam mo kung kailan ka mamamatay? Uulitin ko. Mag-isip ka na ngayon. Anong klaseng kamatayan ang gusto mo? Yung hindi mo alam, mamamatay ka bigla? O yung binigyan ka ng taning ng doktor at sinabi, next month, ilalagay ka na sa kahon. Amen? Next month, titirikan ka na ng kandila. Alam nyo, ewan ko po kung anong, siguro mag-survey na rito. Pero mostly lahat mong tinanong ko,
Ito po ang pinakamarami ang sagot. Ito ang pinakamarami ang sagot na narinig ko. Sabi niya sa akin, Pastor, ayoko malaman kung kailan ako mamamatay. Amen? Sino po yung nag-a-agree gano'n na ayaw niyo malaman kung kailan siya mamamatay? Ano kausap ko, mga patay? Sino yung gustong alam kung kailan siya mamamatay? Mukhang dito, walang gusto mamatay.